lihim na pagdurusa sa likod ng ina. Paano nawasak ng sugal ang pamilya ng isang Chinita princess? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Naglabas na ng saloobin ang kampo ng sikat na aktres na kilala bilang Chinita princess sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Ate Twinkle ukol sa matinding pagsubok na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Hindi na kayang itago ang katotohanan. Isang malawakang pandaraya at pagkawala ng pera ang naganap at nakakagulat na mismong miyembro ng pamilya ang may kagagawan. Ayon sa mga pahayag, umabot sa higit 100 milyong piso. Hindi lamang 1 milyon ang halaga ng pera at alahas na di umano'y nawala mula sa aktres. Ang matinding halaga na ito ay napaubos ni umano sa bisyo ng pagsusugal ng isang kapatid na madalas umanong namataan sa sikat na pasugalan tulad ng Soler. Ang pagpapabutas ng ganoong kalaking halaga ay nagbigay dahilan sa pamilya na tuluyan ng maglabas ng pahayag at magsampa ng kaso. Hindi naging madali ang desisyon na ito. Sinubukan raw muna ayusin ang pamilya o problema sa loob ng pamilya, internal file, bago tuluyang nagdesisyong magsampa ng aksyon. Gayunpaman sa tindi at kalakihan ng nawalang halaga na sumisimbolo sa matagal na pagod at hirap ng aktres sa kanyang karera. Wala na silang ibang nakitang paraan kundi humingi ng tulong. Sa batas, marami sa mga taga-suporta at mga nakasaksi sa industriya ang labis na nalungkot. Kilala ang Chinita princess bilang isang hardworking at generous na tao, lalo na sa kanyang pamilya. Nakakadurog ng puso na ang taong lagi niyang kasama at inaasahang maging kaagapay o magiging kaagapay ay siya pa mismong gumawa ng kasamaan. Hindi niya ito deserve. Pahayag ng isa sa mga komento na nagpapakita ng pagkalahatang damdamin ng publiko. Ang insidente ay hindi lamang isyu ng pera kundi ang pagtitiwala at pagwasak ng dugo't laman. Ang paglabas ni Ate Twinkle na naglunsad ng isang emosyonal na pag-amin ay nagsilbing hudyat na hindi na mapapalampas pa ang ganitong klaseng kapahamakan. Ang pamilya ay nagdesisyon na ang dapat maparusahan ay dapat maparusahan upang hindi na maulit pa ang ganitong kalaking problema. Patuloy na susundan ang mga susunod na kabanata ng kaso ito. Kaya nga di pa ang dabi namin ng problema ni Kim. Tumagdag pa ito. Ito pala ang sinasabing nilang nunot dulo ng kanyang pagiging stress. Isang nakakagimbal na balita ang umalingaw sa mundo ng showbiz matapos mapilitang maglabas ng formal na reklamo ang kilalang aktres si Kim Chiu laban sa kanyang sariling kapatid. Ayon sa mga detalye na ibinahagi ng abogado ng aktres, nagsimula ang lahat sa isang serye ng hindi tamang paggamit nila ng pera ni Kim. Bagaman matagal na raw alam ni Kim ang tungkol sa mga pangyayari, pinili niyang magbigay ng pangunawa at humanap ng paraan upang ayusin ang gusot sa pagitan nila. Sa katunayan, nagkaroon pa raw ng pagbabati ang magkapatid. Ngunit sa kabila ng pagmamahal at pag-unawang ipinakita ni Kim, hindi nagbago ang sitwasyon. Ang patuloy na pag-abuso sa tiwala at pera ay nagtulak sa aktres na gawin ang pinakamasakit na desisyon. Ang ugat ng problema ayon sa ulat ay nag-ugat sa isang malagim na pangyayari na humubog sa pananaw nila Cam sa buhay noong taong 2023. Na-diagnose sila Cam ng bacterial meningitis, isang malubhang sakit na inilalarawan ng mga doktor bilang hopeless o wala ng pag-asa. 7 araw siyang nakoma at napanatili sa kritikal na kondisyon. Sa loob ng unang 5 araw ng kanyang pananatili sa hospital, sa kabutihang palad na gawa niyang makabawi at nailabas ng ospital. Ngunit ang near-death experience o malapit na kamatayan ay nagdulot ng mas malalim na epekto sa kanyang mental at emotional na kalagayan. Hindi lamang daw siya na-depressed, kundi nabuo sa kanyang isipan ang YOLO, mindset you only live once. Ang pananaw na ito na sinamahan ng pagnanais na makawala sa mga limitasyon ng buhay ay nagtulak kay Lakam sa isang mas mapanganib na direksyon, ang pagkalulong sa sugal. Dito na nagsimulang maging madilim ang kwento. Ayon sa mga aligasyon, nalulong si Lakam sa pagsusugal lalo na sa mga kasino kung saan daang milyong piso umano ang naipatalo niya. Ang pera ay nagmula sa mga pinaghihirapan at kinita ni Kim Chiu sa nakaraang 2 taon ng kanyang karera. Kahit pa nadiskubre ni Kim ang tungkol sa malaking utang at paggamit ng pera, nagbigay pa rin siya ng pasensya at pag-unawa. Subalit patuloy pa rin daw ang pangungulimbat. Ang pang-aabuso ay umabot sa sukdulan na kumuha sila Cam ng pera mula sa vault o sa kondo ni Kim. Ang pinakamabigat sa lahat, binenta raw nila Cam ang isa sa mga kondo unit ng walang pahintulot o kaalaman ni Kim. Ang ganitong antas ng panluloko ay hindi na raw kayang tiisin pa, lalo na at nagpapakita ng hindi pagbabago sa sitwasyon.
Ang desisyong magdemanda ay tsak na hindi naging madali para kay Kim. Sila Cam ang dating tinawag ni Kim na kanyang number 1 critic, number 1 fan, at higit sa lahat ang kanyang superwoman. Ang pag-abot sa puntong kailangan niyang kalabanin sa batas ang taong minsan niyang tinitingnan bilang kanyang bayani ay nagpapakita ng labis na sakit at kawalan ng pag-asa. Ito ay isang paalala na kahit ang pinakamalapit na ugnayan sa dugo ay maaaring masira dahil sa kawalan ng pananagutan at masamang bisyo. Walang ibang choice, tanging batas na lamang ang pag-asa ni Kim dahil hindi na niya kayang gawin kung ano at hindi na niya kayang isipin kung ano ang dapat niyang gawin. Mahal niya ang kanyang kapatid pero sa kanyang ginagawa ay hindi na niya ito kaya pa intindihin. Kaya naman ang ginawa ni Kim, ito ay isang magandang desisyon na para sa kanya ay magiging solusyon para sa lahat ng kanilang problema sa kanyang depression at stress at baka nga rin makatulong sa kanyang kapatid na magbago. At sa kabilang banda, muling naging usap-usapan ng online vlog ni Kim Chiu sa 2024 Feng Shui Forecast sa kanya sa gitna ng formal niyang pagsasampa ng reklamo laban sa kanyang kapatid na sila Kambini. Chiu, sa kanyang vlog na ipinost ng February 2024, binalaan ng Feng Shui expert na si John Sun Chua, ang host ng Showtime na ipinanganak noong 1990, Year of the Horse, na maging maingat sa pagnanakaw at pagtataksil sa kanyang buhay. Meron kasing robbery star ang horse, sabi ni Chua tungkol kay Kim. Ang problema kasi when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw, pwedeng trust yung mga ganoong klase. Reaksyon ni Kim sa hula ni Johnson, anong tiwala ang mananakaw sa akin? Nagpaalala rin si Johnson kay Kim na maging maingat sa mga traidor at manggagamit sa kanyang buhay. Shucks, magkakaroon pala ako this year ng trust issues, tugon ni Kim. Sa kanyang vlog, binisita ni Kim ang Binondo Ichika ni Chua. Kasama na rin niya noon sila Kambini. Nitong Martes, sinabi ni Kim na ang pagsasampa ng kasong qualified thief laban sa kanyang kapatid ay isang most painful steps. Ang kaso ay kaugnay ng serious financial discrepancies. At yun na nga, yun ang mga pangyayari. Kailangan na niyang gawin iyon dahil hindi na maganda at napakalaki na ng nanakaw. Hindi naman niya in-expect na ang kanyang pagpapabaya ang kanyang ginawang hayaan ng kanyang kapatid kasi nakakaawa ay siyang magiging dahilan ng kanilang napakalaking problema at paghihirap. Totoo nga, nalulung sa sugal ang kanyang kapatid at hindi nila buwat akalain na kahit ang mga ganoong mga kalaking pera ay kaya nitong gawin para sa kanyang pagsusugal at sa kanyang bisyo at hindi man lang inisip si Kim o ang kanilang pamilya. Humingi ng pangunawa at respeto si Kim. Nakipag-unayan na rin sa GMA News Online kay Kambini para sa isang bayag at i-update ang balitang ito sa sandaling matanggap namin ito. Ayun na nga ang pangyayari. Hindi na nakaya ni Kim ang mga pangyayaring nagaganap sa kanila. Lapit na sa mga legal na counsel ang kanyang nagiging solusyon at ito rin ay tama niya namang gawin dahil hindi na rin niya naman kaya at hindi niya nakailangan pang hayaan ang kanyang kapatid sa mga maling gawain nito. Kailangan na niyang humanap ng paraan, kailangan na nilang solusyonan, kailangan na rin nilang matulungan ang kanilang kapatid at kailangan na nitong maisalba